Game. Good day mga ka-works. For today's video ay mayroon akong bagong project. Ito ay TSR 125 two-stroke old model. So ito mga ka-works, yung gagawin dito ay una, papalitan ko ito ng suspension. Ito pang KMX at saka shock absorber ng KLX. So yan ang ikakabit ko dito para mas maganda na yung kanyang suspension. Tapos pag dumating yung order, kasi binilihan ito mga ka-works ng plastic isang set kasama tangke, babaguhin itong buong itaas, i-modify ito para magmukha siyang modelo. So hindi ko pa alam kung anong motor yung plastic na binili ng may-ari. So baka bukas nandito na rin yon. So uunahin ko muna yung pang-ibaba, swing arm at saka yung tambutso, kasi yung tambutso na to ilalagay ito sa ibaba na part. So magmumukha siyang parang production. So yun yung mga gagawin ko mga ka-works. So part 1 muna ngayon, yun lang muna ang suspension tsaka tambutso yung gagawin ko. At ayun, sa sunod na araw ipapakita ko rin sa inyo yung modification nito at babaguhin natin yung buong forma ng motor para magmukha siyang production bike dahil gagamitin ito pang laro. So yun muna mga ka-works at samahan nyo ko. So yun mga ka-works, sa mga bago pa lang sa aking channel, pa-subscribe naman ng aking channel at pa-like and share na rin ang aking mga video para makatulong naman at saka para mapanood din ng ibang mga gustong manood ng aking mga video. So ayan, maraming salamat diyan mga ka-works. At yung gagawin ko ngayon, ito yung simula ng magmamodify ako ng motor. At dati na kasi ako nagmamodify, kaya lang hindi ko nakuna ng video, sayang mga ka-works, dahil napakarami kong mga motor na ginawa dati na hindi ko man lang nakuna ng video. So ngayon mga ka-works, so babayan nyo ko at ito part 1 pa lang ito. At hanggang sa matapos yung motor na to, kung ano magiging itsura niya, makikita nyo dito kung paano ko siya i-modify o paano siya gaganda. So ngayon, kakalasin ko muna to mga ka-work.
So mga kaworks, may problema dito sa pagkakabitan itong swing arm dahil ayan, masikip, hindi kasya tong swing arm dito sa chassis. So ang gagawin ko dyan mga kaworks, ito ipapakita ko sa inyo. So ito yung gagawin ko mga ka-works. Ayan, madilim. Lagyan natin ng ilaw. Ayan. So ayan, nakita nyo yun, no? Hindi kasya itong ating swing arm. Ayan ang mga diferensya niya. Kabilaan. No? Ayan. So ganito yung gagawin ko mga ka-works. Itong tutukuran ko tong gitna. Yan, tutukuran ko yan. Papunta dito. Nakasukat nitong sa swing arm na yan. Tapos babagahin ko yung ibabang parte. Yan, ibaba na yan. Kabilaan para umusod siya palabas ng konti. So, hindi naman ganun kalaki yung diferensya. Konti lang naman, mga ganun lang. Kabilaan yan. So, yun ang technique na gagawin ko para kumasya itong swing arm. Itong swing arm dyan sa chassis niyan. Tapos ito, yung bracket na to kasi maliit yan, makitid yan, ganun din yan, hindi rin siya kasya. So yan, tatabasin ko pa rin yan para ilipat siya sa ibaba konti at saka para kumasya yung dapat. So yan mga ka-works yung aking gagawing technique. So ito mga ka-works, pilitin kong may salpak dito bago papagahin ko itong kantang ibaba para lumihin siya. Kabilaan yan sila. Palamigin lang mga ka-works. Sukatan natin mamaya. So habang pinapalamig natin yan mga ka-works, yung taas, katigin ko na tong kabitan ng linkage sa baba. Katigin ko na.
So yun mga ka-works, may konting bawas tayo dito. Hindi talaga siya magkasya pag gano'n. Pero konti lang. Para lang mag-shoot lang siya. So yun mga ka-works, papakita ko sa inyo yung resulta. So ayan na. Ayan natin yung ilaw. Ayan. Ayan, kung nakita nyo mga ka-works, yung chassis. Ayan o. Nag-bend na siya ng konti. Ayan. Sa kabila, ganon din. Ayan. May bend siya, diba? So, kasya na to. Ayan. Kasya na yan. So, bangga lang dito sa may makina lang banda. Konti. So, magbabawas lang ako ng konting-konti lang. Konting-konti lang talaga. Pero dito sa kabilang side, kasya na. Sakto na siya. So, yan lang yung technique na ginagawa ko mga ka-work. Kung kisa magtatabas ka pa ng chassis para lang ibuka yan, kasi mas mahina pag ganun, maapektuhan yung lakas ng chassis. So ito hindi na kailangan. Ito ininit lang, na-bend lang. So ayan, sumunod naman siya at kumasya na yung swing arm. So wala tayong magiging problema, kundi konting bawas na lang dito. Itong isa na to, konti lang naman kasi yung bearing niya nasa loob pa naman. So siguro mga 2 mm yung bawas dito, may 2 mm din sa kabila. So ayan mga ka-works. So ayan mga ka-works, umula na. At ito, nabawasan ko na yung swing arm. Sakto na siya, tusok na lang. So, hindi pala po pwede mga ka-works. Kailangan kong putulin ito. Yung nakabalagbag na tubo na yan, tanggalin talaga siya. Para kailangan ko siyang iusod papunta doon. Para magka-position yung linkage. So, ganun yung mangyayari. So ayan mga ka-works, kailangan kong putulin yan, itong tubo na to, pati yung bracket na doon sa loob. Yung bracket kasi doon sa loob, kailangan ko siyang tanggalin kasi ito, yung position niya dapat nandoon pa sa loob. Dapat ganun sa banda, malayo. So kailangan hindi kita may position dito, kailangan atras to doon banda. So puputulin ko muna siya. Maglalagay na lang ako ng bracket papunta dito para magtibay siya uli. So parang magkakaroon ako ng yan, kagaya niyan sa loob niyan, parang sanga pa ganun. Dito naman papunta sa kabila, papunta dito sa kanto at papunta sa loob para matibay siya. So yun ang gagawin ko mga ka-works, puputulin ko muna para may position ko yung ito, kasi doon kasi sa KMX nasa pagitan nito. May tubo rin na ganito yung KMX, kaya lang open yan dyan sa labas. Mayroon niyang bolt na nakatusok dito sa gitna. So ito nasa pagitan nito. So ganun yung sistema doon sa KMX sa original. Dahil nga itong swing arm na to ay pang KMX at saka itong linkage lahat. Original na pang KMX. So yun.
So ayan mga ka-works, grabe pala yung kapal nito. Ayan oh. Sobrang kapal. Oh, ayan oh. Grabe. Solid. Sa mga ka-works, kailangan ko munang gawin ito na magsalpak doon kasi ito mahaba siya at saka makipot pag Helix kasi ito. So gagawa ko ng panibago nito yung gano'n, hindi thread din siya kasi natatanggal naman siya dito. So dahil umuulan ngayon hindi ako makalabas, so bukas ko na itutuloy kasi malakas yung ulan, hindi ako makalabas. Kailangan kong bumili ng materials katulad ng bolt, ng nut na panlagay ko dito. Siguro mahaba na rin yung video ko, kaya siguro mga ka-works, hanggang dito lang muna. Abangan nyo yung part 2, part 3 o part 4. Marami pa to kasi malaki pang trabaho ito. Kung nakita niyo, kinalas ko na yung makina at itong chassis puputulin ko pa rin yan kasi darating yung plastic na ilalagay natin dito at ipapalit natin dito sa plastic na dati niya. Old model yun, tangke niya old model at PSR. Ngayon papalitan natin ng panibagong plastic, so hindi ko pa alam kung ano yung isang set na plastic na binili nila. So malamang bukas, susunod na araw darating na yon at makukumpleto ko na to. Pero siguro mga isang linggo ko tong gagawin. Hindi ganun kadali dahil marami pang modification akong gagawin dito sa chassis para lang siya makuha ko yung tamang sukat. Siguro mga isang linggo to. So araw-araw mag-update ako sa inyo ng video. So ito yung una mga ka-works. So nabaklas ko na yung swing arm, napagkasya ko na yung swing arm sa chassis. So wala nang problema doon, kasya na rin siya sa makina. Parehas naman sila ng chemics ng style ng makina na yung swing arm, yung kanyang axle, nakatusok din sa makina. So magkasama sila ng swing arm. So ayan muna mga ka-works at abangan niyo yung mga susunod na video, part 2. Hanggang sa matapos ito, sundan niyo ako mga ka-works para makita niyo kung ano magiging itsura nito pagkatapos, dahil ihahabol ito, ipapanglaro ngayong darating na 27-28 ngayong October. So ihahabol ito para mailaro, gusto kong maglaro ng may-ari. So yan lang muna mga ka-works, abangan yung part 2. Bye bye.